Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, sumukong rebelde sa 10th Infantry Division ngayong taon, umabot na sa 308. Tatlong sospek sa pagpatay sa babaeng nakita sa maleta sa Taguig, arestado. Kontra SONA video ilalabas ni Senator Alan Peter Cayetano matapos ang SONA ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot na sa 308 na dating rebelde ang sumuko sa 10th Infantry Division ng Philippine Army mula Enero hanggang Hulyo 2026 ayon sa militar. Kabilang sa mga sumuko ang 267 na regular na miyembro ng New People's Army o NPA, 28 kasapi ng milisya ng bayan at 13 miyembro ng underground mass organizations na kumikilos sa Davao Region at ilang bahagi ng SOC-Sarge. Sinabi rin ng 10ID na nakumpiska ng mga tropa ang 69 na iba't ibang uri ng baril, gayon din ng 20 anti-personnel mines at improvised explosive devices o IEDs sa mga isinagawang operasyon ngayong taon. Ayon sa militar, patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga natitirang armadong rebelde kasabay ng pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan para sa pagbabalik loob at reintegrasyon ng mga dating rebelde. Tatlong sospek ang inaresto ng pulisya kaugnay ng pagpatay sa isang babae na natagpo ang nakasilid sa asul na maleta at itinapon sa isang creek sa barangay Tanyag, Taguig City. Ayon sa Taguig City Police Station, natukoy na ang pagkakakilanlan ng biktima sa tulong ng impormasyon mula sa mga concerned citizen na naging susi rin sa pagtunton sa pinangyarihan ng krimen. 15 metro mula sa creek ay ang bahay ng kinakasama ng biktima kung saan naabutan ang dalawa pang lalaki na nahulihan ng ilang drug paraphernalia. Samantala, dinala na ang labi sa punerarya para sa autopsy at karagdagang pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Naghahanda na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para sa kanyang kontra SONA na ilalabas matapos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na magsasagawa siya ng maikling video kung saan tatalakayin niya ang kanyang pagsusuri sa SONA, kabilang ang mga puntong kanyang sinasang-ayunan at hindi sinasang-ayunan. Hinimok din ng senador ang publiko na panoorin muna ang talumpati ng Pangulo at suriin ito batay sa nilalaman nito. Ayon sa kanya, mahalagang tingnan ang mensahe kaysa sa personalidad na naghahatid nito upang magkaroon ng mas makabuluhang pagtalakay sa kalagayan ng bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.